Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel. Breaking news. The House Committee on Justice has unanimously voted that there was probable cause in the impeachment complaint filed by Father Joel Sabalia and others against Vice President Sara Duterte. Wow naman! Unanimous! So kung unanimous, kanina yung botohan sa opening ng BIR box is 38-6, 44. So 44 ang nag-vote nga, yes, mayroong probable cause. Well, ako, expected ko na yan na mayroon talagang probable cause. Ito, may narinig ako. Dalawa pala. May balita sa Bilyonaryo News Channel. Sources ng Bilyonaryo News sinasabi na si Congressman Sandro Marcos di umano ay gumagalaw na para hikayatin ang pagboto ng mga kongresista para ma-endorso ang impeachment complaint sa Senado. Ganyan din ang post ni Congressman Pulong Duterte. Gumagalaw na sila. So, expected na natin ito. Hindi na ito kataka-taka. Well, it appears na ngayon parang nagtagumpay sila. Kailang yung tagumpay na yan is ano pa lang, initial. Kung laro sa baseball or softball, parang first base pa lang yan. Dadaan ka pa ng second base, third base, bago ka maka-home run. Kaya, sa'yo ang tagumpay ngayon. Sa akin, ang huling halakha. Kung ako pa si VP Sara, sige lang, this is your day. So what? Inaasahan na sa May 3 ata matapos ang Sa May 3 matapos ang break, yung recess ng Senado. Sa May 4 or 5, pagbotohan na yan sa plenary. Kung may 1/3 of congressmen na boboto para sa pag-akyat ng impeachment case sa Senado. Again, ibigay na natin sa kanila. Meron na naman silang 1/3. So second base na. May dalawa pang bases. Sa mga naglalaro ito ng softball or baseball, 4 na base kasi bago ka maka-home run. So, ang tunay na labanan is sa impeachment trial. Problema lang ito. Yung gustong makapanood ng bloodbath. Ako, kinakabahan ako. Gusto kong makapanood. Gusto kong matuloy ang trial. Kaya lang, paano ang Korte Suprema? Kaliwat kanan ang I think 5 petisyon na ang naisampa sa Korte Suprema, declare na unconstitutional ang impeachment proceeding. So paano kung biglang magdesisyon ang Korte Suprema na unconstitutional nga, edi wala na namang trial. But anyway, gumagana talaga ang makinarya ng administrasyon ito para pataubin si VP Sara. Sige na, ibuhos nyo na lahat. Kailang galingan nyo. Nagsabi na si VP Sara na galingan ninyo. Kasi pag hindi nyo ako natanggal through impeachment at maging presidente ako sa 2028, ubusin ko kayo. Narinig ko yan sa isang interview, I think interview niya sa SMNI, sa Banateros, something like that. Ubusin ko kayo. At yan ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon, kaya niya susuportahan ang kandidatura ni VP Sara. Gusto niyang maging presidente si VP Sara dahil nakikita niya talaga ang determinasyon ni VP Sara na panagutin ang mga magnanakaw sa gobyerno once na naging presidente. Kaya ako, excited na ako, sa totoo lang. Sana bukas makalawa na, simula na ng impeachment trial. Ang sarap po nakaka-excite pong balikan yung trial na napanood ko, Corona and ERAP. So gusto nila
maging another corona ang ating vice presidente, subukan nila. Iba ang panahon ni corona dahil Pinoy Aquino gumalaw. Nagbigayan daw. Si Senator Jinggoy mismo nagsabi. I don't know, magkano na ba yung milyones na ibinigay sa mga... So I don't know ngayon, baka gagalaw din ang Marcos Jr. Sige lang, galaw kayo. Kailan alalahanin ninyo, you need 16 votes. Ang problema, 15 lang ang numero nila, yung majority. Hindi pa nila sigurado yung 15 na yun. Bakit? Nandyan si Senator Subiri. Nandyan yung magkapatid na Villar. Nandyan si Senator Pia Cayetano na sa tingin ko kakampi, papabor kay VP Sara. Oh. So, 15 minus 4, wala na. 11 na lang. Oh, paano sila mananalo? Kaya, ulitin ko, kung ako si VP Sara, sige, sa inyo ang tagumpay. Ngayon, nasunod ang inyong balak, ba't sa akin ang huling halakhak? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.